What's up mga ka-MV? Sana nasa maayos kayong kalagayan at samahan nyo ako. Ngayon ay papakainin natin yung ating mga alagang mga manok at mga Muscovy duck o bibe. Ano nga ba yung aking pinapakain ngayon? Kasi sa panahon ngayon, alam naman natin mga ka-MVs, napakamahal ng feeds. So eto, nag-aabang na sila. So yung ipapakain natin is tipid mga ka-MV, makakatipid tayo at healthy din naman, hindi naman masasaalang-alang yung kalusugan nila. So umaga po mga ka-MV, mga 7 AM pinapakain na natin yung ating mga alaga. So ang tatay ko po ang caretaker dito sa aking mga alaga, since nga may munti kami negosyo, pero pag may time tayo yung nag-aasikaso. So ang ginagawa namin ng tatay ko po ay pagka nanguha kami sa mga kapitbahay ng mga kaning lamig or mga kaning baboy kung tawagin, ay ang gagawin natin, i-drain natin yung tubig. Tapos lalagyan natin ngayon ng malinis na tubig, mga 2 beses po yun, tapos i-drain natin ulit, paulit-ulit hanggang mahugasan po yung pinakakaning baboy natin. Para yung mga panis na sabaw is matatapon. Okay lang naman mga ka-MV na ipakain dito sa ating mga alagang manok at mga bibe, wag lang po sa mga sisiw. So hindi pa po nila kaya yan, baka may makain silang mga ibang panis na chemical or ano man, hindi nila kayang i-digest. Hindi katulad na itong mga malalaki na natin na alaga. Ayan, favorite nila yan. Ang diskarte ko is papakainin ko sila niyan. Papakainin namin sila niyan para mabusog muna sila, no? Lalantakan muna. At kung may mga pato kayo mga ka-MV, para hindi sila madaig ng mga manok, pagpapakainin nyo, lalagyan nyo na sabaw katulad ng ginagawa namin. Mas maigi na makakain ng mga bibe kaysa sa mga manok pag may sabaw yung pinakakinakain nila katulad yan mga ka-MV. Syempre mas makikinabang yung mga pato natin ng mga Muscovy duck kaysa sa mga manok, kasi mga manok natin na yan, bukod sa matatakaw din sila, kahit naman magkulang sila sa pagkain is gumagala naman yan mga yan, lumilipad dyan sa malayo. At hindi katulad ng mga pato natin na kung saan yung ranging area natin, dun lang sila. So priority natin yung mga Muscovy duck natin. Dati mas marami akong Muscovy duck kaysa sa mga manok. Ngayon nga, kung lagi kayo nakasubaybay, is napeste nga yung aking mga alaga, pati yung mga sisiw namamatay, na pepeste na daga, peste na sakit. So lahat yan is pinagdaanan natin. So ayan ang ginagawa ko, ginagawa namin, papakainin muna natin na mga ilang mga minutes. Tapos pag medyo busog na sila, ay papakainin natin sila ng feeds mga ka-MV. Hindi pa nila nauubos yung kaning baboy doon, pero bibigyan ko na silang feeds. Kailangan mix, kailangan papakainin nyo pa rin sila ng feeds kahit mahal na yung feeds. Bakit? Kasi ang feeds, pasensya na kayo mga ka-MV, medyo maingay. Tuloy tayo sa topic natin. Pinapakain natin sila ng feeds kasi ang feeds po mga ka-MV is napakamasustansya. Nandiyan na lahat ng kailangan ng ating mga alagang manok at mga alagang bibe. Nandiyan na po yung protein, nandiyan na po yung carbohydrates, nandiyan na po yung mga iba't ibang vitamins and minerals. Wag po dapat tayo nawawala ng feeds. Depende na lang kung wala talaga tayong pera mga ka-MV. Pero kung may konting budget tayo, wag natin kakalimutan na feeds. Ganyan po ang pagkainalis kasi natin, tas puro kanin baboy lang ibigay natin, kulang po sa nutrisyon at maaaring pumayat ng sobra. Pagka sa ganitong kalagayan mga ka-MV, ang advantage nito ng mix na pakain natin ng kanin baboy saka feeds ay hindi masyadong tataba yung ating mga alaga. So diet talaga mga ka-MV, magiging mas malaman. At hindi, pag purong feeds naman kasi, bukod sa magastos is mataba. Pag kinatay nyo mga ka-MV, mataba yung karne nila, kasi nga feeds yun, commercial feeds na puro. So kailangan papakainin nyo na din sila ng alternatives kagaya ng mga kanin baboy. Syempre sa kanin baboy, nandyan yung mga kanin, nandyan yung mga gulay, yung mga iba't ibang prutas na galing sa mga kapitbahay, mga balat ng prutas, balat ng gulay, at mga sobra-sobra nila mga ulam ay nakakain. Ang gagawin nyo lang naman, alisin nyo lang yung mga plastic, kung may nahalo mga plastic dyan sa kanin baboy. So healthy din naman yan. Makikita nyo yan mga kaibigan pag nagkatay kayo, yung mga alaga nyo na manok at saka mga pato is. Pero syempre mga kaibigan, kung may time kayo, manguha rin kayo ng mga dahon, mga mulberry leaves, magtanim din kayo ng madre de agua, ikuha nyo rin sila ng mga dahon na pwedeng ipakain sa kanila
kung may time kayo. Ako po kasi mga ka-MB, limited lang yung time ko, gawa na nga ng may negosyo tayo. Ang pinakamabilis na paraan lang talaga manguha ng kaning baboy sa mga kapitbahay, which is libre rin naman, pakikisama lang mga ka-MB. So ayun lang mga ka-MB, share ko sa inyo. At syempre nga pala, bago ko makalimutan, yung tubig nila, nung napeste sila, araw-araw may multivitamins, pero ngayon nakakapagtipid na ako, at least 2 to 3 times a week na lang ako nagbibigay ng multivitamins. So okay na naman, naka-recover na sila. So sana mga ka-MB, may natutunan kayo sa vlog natin na to, at maraming salamat sa mga patuloy na nanonood ng ating vlog. Mabuhay kayo mga ka-MB, maraming salamat.